Small feathery kisses in my shoulder woke me up from my heavy sleep. Wake up, sleepyhead. He huskily whispered in my ear. His baritone and bedroom voice echoed at the four corners of the room. I opened my left eye and the first thing I saw was the white wall of the room. It's still dim. The lampshade beside the bed is giving a little light inside the room. He's hugging me from behind, while still showering my shoulder with his warm and feathery kisses. I closed my eyes again and tried to sleep. Hey! He tried to pull me but I didn't let him. Don't sleep again. Sad niya at niyugyog ng bahagya ang mga balikat ko. Hindi ko siya pinansin at natulog lang ulit. His hug tightened around me and stopped kissing me this time. Aren't you going to wake up, huh? You promised me. Nagmamaktol na saad niya habang nakayakap pa rin sa akin. Kahit nakayakap siya at nakadagan sa akin, hindi naman ako naiipit. Hindi ako sumagot sa kanya at nanatili pa rin nakapikit ang aking mga mata. Come on, Julia. Bulong niya sa leeg ko. Please. Pakiusap niya sa akin gamit ang malambing niyang boses. Nanatili pa rin akong nakapikit at nagkunwaring natutulog. Napatili ako nang bigla na lang akong buhati ni Queen paalis sa kama. Napayakap ako sa leeg niya nang tumayo siya at maglakad papunta sa kung saan. Ano ba? Papatayin mo ba ako sa gulat? Naiinis na saad ko sa kanya. Pagkatapos ay hinampas ko ang dibdib niya. Hindi naman siya nasaktan sa ginawa ko. Imbes ay natawa pa siya. You're pretending to be asleep. What do you expect me to do? Natatawa niyang tanong kaya kinurot ko ang dibdib niya at sumimangot. Ewan ko sa'yo. Ibaba mo na ako. Nagpupumiglas ako para ibaba niya ako sa sahig. Pero imbes na ibaba niya ako, mas hinigpitan niya pa ang hawak sa akin at nagpatuloy pa rin sa paglalakad. That's not gonna happen, Julia. Sagot niya sa akin. Hindi ko na lang siya pinigilan at hinayaan na lang kung ano ang gagawin niya. Pinagmasdan ko na lang ang mukha niyang sobrang liwanag dahil sa ngiting nakapaskil sa mukha niya. Nakakatuwa ang ganitong side ng pagkatao ni Queen. Minsan sobrang kulit at saka minsan naman bigla na lang tinutopak. Napahawak ako sa balikat ni Queen nang ibaba niya ako sa sahig. Agad na naramdaman ng mga paa ko ang lamig ng tiles sa banyo. Napalayo ako ng kaunti nang dumukwang siya papalapit sa akin at nakangisi. Ngising may masamang binabalak sa akin. Napasiksik naman ako sa dingding ng banyo dahil sa sobrang lapit niya at sa takot sa maaari niyang gawin anumang segundo ngayon. Nakatitig lang sa akin si Queen habang may inaabot sa likuran ko na hindi ko na mapagtuunan ng pansin dahil sa sobrang kaba. Buisit ka! Sigaw ko nang bigla na lang bumuho sa ulo ko ang malamig na tubig. Ang lamig! Sigaw ko sa kanya. Mabilis na nabasa ang suot kong puting white long sleeves na pinahiram niya sa akin kagabi. Gising ka na? Tanong niya. Binato ko siya ng isang bagay na una kong nahawakan sa gilid ko. At isang box yun ng sabon. Nakailag naman siya sa binato kong sabon. Pero hindi ako titigil. Dinampot ko ang pinakamalapit na bagay sa gilid ko nang hindi inaalis kay Queen ang paningin. Hey, stop that! Pigil niya sa akin. That's expensive, Julia. Saad niya. Ngumisi naman ako sa sinabi niya at tiningnan ko ano ang nadampot ko. Hindi ko alam kung ano ito, pero para siyang mamahaling kristal. Mas lalo akong ginanahan na ibato ito sa kanya. Dapat ay nag-aalala ako ngayon sa presyo nito, pero ang isiping makakaganti ako sa pamamagitan ng pagbato nito sa kanya, ang nagpalimot sa akin ang presyo nitong hawak ko ngayon. Akmang ibabato ko na sa kanya ang hawak ko, nang mabilis siyang lumapit sa akin at inagaw yun. Mabilis niyang inilayo mula sa abot ko ang kristal na bagay na yun bago tumuon ang atensyon sa akin. I'll set the temperature of the water into warm. Lumapit siya sa akin para iset ang temperature, pero ang isa niyang kamay ay malayo mula sa akin. You can take a shower now. Saad niya at itinago sa likuran ng bagay na yun. Tss, umalis ka nga! Saad ko at tinulak siya palabas. May sasabihin pa sana siya pero pinagsarahan ko na siya agad ng pinto. Inilak ko ang pinto bago hinarap ang malaking salamin. Isa-isa kong hinubad ang mga suot ko na pinahiram sa akin ni Queen. Dito na niya ako pinatulog kagabi dahil sobrang late na para bumiyahe pa uwi. Hindi ko alam kung paano ako napapayag ng lalaking yun na dito matulog. Basta nakita ko na hindi magandang tingnan, lalo na't kakakilala ng naming dalawa. Pero panatag naman akong wala siyang gagawin na hindi maganda sa akin. Kahit abot ang kaba ko kagabi dahil magkatabi kami sa iisang kama, sa loob ng iisang kwarto, nakatulog naman ako ng mahimbing. Nang tingnan ko ang sarili sa salamin,
Ang una kong napansin ay ang liig kong namumula. Hinaplos ko iyon at natantong minarkahan ako ni Queen sa liig ko. Hindi lang isa, kundi maraming marka. Ni hindi ko alam kung kailan siya nakakuha ng pagkakataong mailagay ang mga ito sa liig ko. Kainis talaga kahit kailan ang lalaking yun. Palaging biktima ng kalokohan niya ang liig ko. Sinuri kong mabuti ang liig ko at napabuntong hininga na lang sa kawalan ng pag-asa. Ang ibang marka ng halik niya ay sobrang pula. Kahit gusto kong maligo gamit ang maligamgam na tubig, malamig na tubig na lang ang ginamit kong panligo para maibsan ang pumumula ng liig ko. Matapos kong maligo ay nagsuot na ako ng bathrobe. Pagkatapos ay tumingin ulit ako sa salamin para tignan ang liig ko. Mabuti na lang at medyo nawala na ang pamumula ng liig ko at hindi na klaro ang mga marka ng kahalayan niya. Julia? Rinig kong tawag sa akin ni Queen mula sa labas ng banyo. Kinatok niya ang pinto nang hindi ako sumagot. Are you done? Oo, sagot ko. Iwan ko lang dito sa labas ang mga pinabili kong damit. Saad niya. Okay. I'll wait for you outside. Saad niya pa. Sige. Nang hindi na siya nagsalita, binuksan ko na ang pinto. Tiningnan ko pa ang labas ng pinto. Hindi ko siya nakita sa loob ng kwarto, kaya naman kinuha ko ang brown na paper bag na nasa sahig. Itim na turtleneck long sleeves, faded maong pants, undergarments at isang pares ng puting sapatos ang laman ng paper bag. Namula ang mukha ko nang makita ang undergarments. Sakto naman sa akin pero nakakahiya pa rin ibang tawang bumili nun para sa akin. Pagkatapos kong magbihis, naghanap ako ng blower sa mga divider sa loob ng banyo pero wala akong nakita. Kumuha na lang ako ng isang malinis na puting tuwalya at lumabas ng banyo. Umupo ako sa kama at pinatuyo ang buhok ko. Don? Napalingon ako sa pintuan at nakita ko si Queen na nakasilip ang ulo mula sa maliit na siwang ng pinto. Hinawakan ko ang buhok ko nang maramdaman kong medyo tuyo na iyon. Tumango ako kay Queen. Saan ko ilalagay ito? Itinaas ko ang hawak na tuwalya at pinakita sa kanya. Just put it there. Sagot niya at itinuro ang kama. Napairap naman ako at pumunta na lang ulit sa banyo para isabit sa isang lalagyan ng towel ang ginamit ko. Pagkabalik ko sa kwarto, naghanap ako ng suklay sa mga drawer niya at laking pasasalamat ko nang may makita akong itim na suklay. Nagsuklay lang ako ng buhok pagkatapos ay kinuha ko ang bag ko at sumunod sa kanya palabas. Hindi ko siya naabutan sa sala, kaya naglakad ako papunta sa dining room. May coffee maker sa gilid na sa tingin ko ay talagang hinihintay niya. Lumapit ako sa dining table at nilagay ko ang bag sa isa sa mga upuan na naroon. May mga nakahanda ng iba't ibang mga pagkain sa mesa. May 2 plato na rin at mga kubyertos. Bahagya akong sumandal sa upuan at tiningnan si Queen na ngayon ay pindot ng pindot sa cellphone niya. Focus na focus siya roon at parang ayaw maistorbo sa ginagawa niya. Ano kayang pinagkakabalahan nito? Nang tumunog ang cellphone niya, kinamot niya ang sentido niya pagkatapos ay tinapat sa tenga ang cellphone para sagutin ang tawag. Nang inangat niya ang ulo niya ay nagtagpo ang mga mata namin. Saglit siyang nagulat sa akin pero agad ring nakabalik sa wisyo. Bahagya siyang umayos sa pagkakasandal sa mesa habang hindi pa rin inaalis ang tingin sa akin. Itinaas niya ang kaliwa niyang kamay habang ang isa naman niyang kamay ay hawak ang cellphone niya. Yes, hello? Sagot niya sa tawag. Tumingin siya sa akin. Come here, he mouthed. Kumunot ang noo ko. Nakita ko siyang umirap at bumuntong hininga dahil sa ginawa ko. Inilayo niya muna ang cellphone sa tenga niya bago siya tumingin ulit sa akin at nagsalita. Don't make me repeat myself again, Julia. Umirap muna ako sa kanya bago lumapit. Ano? Irat akong bulong. May kausap siya sa cellphone tapos gusto niya akong lumapit? He clicked his tongue and grimaced at me. I just rolled my eyes at him. Are you done? Akala ko ako ang kausap niya. Yun palang kausap niya sa cellphone. Mabuti na lang at hindi ako sumagot. Kung hindi ay mapapahiya talaga ako sa kanya. Ang aga pa para simula ng panibago kong kahihiyan sa harapan niya eh. Bumuntong hininga ko. Pinagkrus ko ang mga braso ko sa dibdib at tiningnan lang si Queen. Tiningnan niya ang relo niya pagkatapos ay lumabi. We'll be there. Just make sure to prepare everything. Saad niya sa kausap sa kabilang linya. Tumango-tango siya pagkatapos ay pinatay na ang tawag. Saan tayo pupunta? Tanong ko pagkatapos niyang ibinulsa ang cellphone. Tumalikod siya sa akin pagkatapos ay kumuha ng 2 babasaging tasa mula sa cupboard. Nilagyan niya ng kape ang 2 tasa mula sa coffee maker
na nasa gilid niya kanina. Sinusundan ko lang ng tingin ang bawat galaw niya. It's a secret, sagot niya. Pumunta siya sa mesa, dala ang 2 tasa ng kape. Sumunod naman ako sa kanya. Umupo si Queen sa upuang nasa gitna. Ako naman ay umupo sa upuang katabi nun. Inilapag ni Queen ang 1 tasa ng kape sa gilid ng plato ko at ang isa naman ay sa gilid ng plato niya. Salamat. Mahinang wika ko. Eat. Sad niya pero tunog nag-uutos. Kumuha siya ng bacon at sunny side up. Pagkatapos ay nilagay niya iyon sa plato ko. Nilagyan niya rin ng kanin ng plato ko bago siya naglagay ng pagkain sa sariling plato niya. Saan ba kasi tayo pupunta? Tanong ko pa dahil sa labis na kuryosidad. Just eat. Malalaman mo rin mamaya. Sagot naman niya sa akin. Hindi na lang ako nagsalita pa at nag-umpisa na rin kumain. Wala rin namang silbi kung kukulitin ko siyang magsalita dahil mukhang wala rin naman siyang planong sabihin sa akin. Pagkatapos naming kumain ni Queen, may dumating sa bahay niya. Isang matandang babae na sa tingin ko ay nasa 50s na. Mukha pa naman siyang malakas para magtrabaho bilang kasambahay. Ikaw na ang bahala rito. I'll be back after 2 days. So I'm expecting you to clean the whole house. Saad ni Queen sa babae na nagpalingon sa akin. 2 days kami dun? Pumayag na ba ako? Bakit hindi ko alam to? Sige po sir. Sagot ng babae na tinanguan naman ni Queen. Pagkalabas namin ng unit, medyo madilim pa at hindi pa sumisikat ang araw nang mapalingon ako sa dulo ng hallway. May mga kaunting fogs pa nga akong nakikita sa labas ng building na kung saan matatagpuan ang bahay ni Queen. Sobrang laki ng bahay niya at imposibleng malinis kaagad iyon ng isang tao sa loob ng isang araw. Lalo na't may katandaan na rin ang hinabilinan niya. Lumapit si Queen sa akin at hinawakan ako sa siko. Mahina niya akong hinila papunta sa elevator na ngayon ko lang natantong eksklusibo lang para sa unit niya. Pagkarating namin sa ground floor, pinatunog niya ang sasakyan niyang mabilis lang naman naming nahanap. Pero sa tingin ko ay ibang sasakyan to mula sa sasakyang ginamit namin papunta rito. Get in, saad niya. Pinagbuksan niya ako ng pinto ng sasakyan, kaya naman pumasok ako. Ipinatong niya pa ang ulo ko sa isa niyang kamay habang papasok ako sa loob ng kotse. Nang maayos na akong nakaupo, siya naman ang nag-ayos ng seatbelt ko. Humawak siya sa bubong ng kotse pagkatapos ay inilapit ang mukha niya sa akin. Dahil sa lapit naming dalawa, naamoy ko ang gamit niyang perfume at shampoo. Tumitig siya sa mga mata ko. Ready? He softly asked. It felt like I was hypnotized by his stares. I couldn't even blink my eyes. I gulped and looked away when I felt that my cheeks are getting hot. He chuckled then closed the door after. Akala ko ay pupunta na siya sa driver's seat, pero hindi pala. Pumunta siya sa likuran ng kotse at binuksan ang trunk. Hindi rin naman nagtagal. Pumasok siya sa kotse, dala ang kinuha niya sa trunk. Here. Nagtaka ako nang inabot niya sa akin ang hawak niya. That's my jacket. You can wear that. Saad niya. Kinuha ko mula sa kanyang maong na jacket. Bakit ako magsusuot nito? Tanong ko. Nakasuot na ako ng long sleeves na turtleneck, Queen. Tumingin siya sa akin at malalim na bumuntong hininga. You see, your curves are too obvious, Julia. You're just wearing a simple clothes, but you look really good. Just wear my jacket, so no one will dare to come near you. Sagot niya na nagpanganga sa akin. Seryoso ka ba? Hindi ko makapaniwalang tanong sa kanya. Come on, just wear it. Naiinip na saad niya. Wala na akong nagawa kundi suotin ang jacket niyang sobrang laki para sa akin. Nang makita niyang naisuot ko na ang jacket niya, pinaandar na niya ang sasakyan. You looked mine. Bulong niya sa sarili na narinig ko naman. Naramdaman kong mas lalong uminit ang pisngi ko. Kaya lumingon ako sa bintana at doon na lamang tumingin. Sa buong biyahe namin ni Queen papunta sa kung saan na hindi ko alam. Kasi hindi marami ang sasakyang dumaraan. Sobrang aga pa rin kaya wala pang masyadong bumabiyahe. Isinandal ko ang ulo ko sa bintana. Nakayakap lang ako sa sarili ko at tahimik na nakatingin sa labas. Napapitlag ako nang bigla na lang tumunog ang cellphone ko. Nang tingnan ko yon, tumatawag sa akin si Missy. Hindi ko alam kung bakit ako tumingin kay Queen. Mula naman sa daan, tumingin sa akin si Queen. Who's that? Tanong niya pagkatapos ay ibinalik niya ulit ang tingin sa daan. Tiningnan ko ang cellphone ko, nawala na ang tawag. Maya-maya pa ay tumawag ulit siya. Si Missy, sagot ko kay Queen. Pagkatapos ay sinagot ko ang tawag. Nasaan ka?
Tanong niya kaagad sa akin. Napatingin naman ako kay Queen na nakatingin din pala sa akin. Sa daan ka tumingin, saad ko sa kanya. Ngumisi naman siya at sinunod ang sinabi ko. Ha? Anong daan? Nasa bahay ako, baliw. Sagot ni Missy sa kabilang linya. Bakit ka napatawag? Magkasama kayo? Kumunot naman ang noo ko. Bakit? Wala lang. Alam mo na, malamig ang panahon ngayon. Delikado ang bataan. Sagot niya pagkatapos ay tumawa ng malakas na nagpangiwi sa akin. Ewan ko sa'yo, Missy. Manahimik ka. Saad ko. Nagtaka ako nang bigla na lang lumapit sa akin si Queen nang hindi inalis ang tingin sa daan at nagsalita. You might want to inform her the weather. Sabat ni Queen sa usapan namin ni Missy. Nagtataka akong tumingin sa kanya pero ngumisi lang siya pagkatapos ay kumindat sa akin. Shut up, golfer! Malakas na sigaw ni Missy kaya mabilis kong inilayo ang cellphone sa tenga ko. Humagalpak naman sa tawa si Queen na parang tuwang-tuwa talaga siya sa pangaasar niya kay Missy. Pagkatingin ko sa cellphone, pinatay na ni Missy ang tawag. Anong meron? Tanong ko kay Queen pero nagkibit balikat lang siya. Umirap ako at hindi na lang siya pinansin. Nakalimutan kong wala pala akong makukuhang matinong sagot mula sa kanya. Dahil sa haba ng biyahe, hindi ko napansing nakatulog na pala ako. Nagising na lang akong nakarating na kami. Nag-stretching ako habang tinitingnan si Queen na ngayon ay nasa labas na ng kotse. May kausap siya sa cellphone niya. Pagkatapos kong mag-stretching ng kaunti, nakatulala lang ako habang nakatingin sa labas ng bintana. I startled when Queen suddenly knocked on the window. My reaction made him laugh so hard. Happy? Tanong ko nang nabuksan na niya ang pinto. So happy? Nakangiting sagot niya. Umirap lang ako pagkatapos ay lumabas ng sasakyan. Inilibot ko ang tingin sa buong paligid. Nakasikat na ang araw at medyo mainit na. Nasa parking lot kami ngayon at marami akong nakikitang mga taong palakad-lakad. Nasaan ang CR dito? Tanong ko sa kanya. I don't know. Sagot niya at inilibot ng tingin ng paligid. We'll just ask one of the staffs here. Tumingin din ako sa paligid para maghanap ng staff na pwedeng tanungan. Nang may nahanap kami, itinuro naman sa amin kung nasaan ang CR. I'll just wait here. Saad ni Queen pagkarating namin sa harapan ng CR para sa babae. Tumango ako. Dala-dala ang bag, pumasok ako sa CR. Ako lang mag-isa sa loob. Umihi lang ako sa available na cubicle. Pagkatapos ay naghuhugas ng kamay sa lababo. Nang makita ko ang sarili ko sa salamin, napagdesisyonan ko ang maglagay ng lip tint. Pagkatapos kong ayusin ang mukha ko, inayos ko naman ang suot na jacket. Ilang minuto kong sinigurong maayos ang itsura ko bago lumabas ng CR. Pagkalabas ko sa pinto ng CR, may biglang humawak ng mahigpit sa braso ko at hinila ako palapit. What a coincidence. Saw you again, hon. Saad niya na nagpangimbal sa akin. He got you, ha? Saad niya, napanunok ako at hindi man lang makagalaw. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa braso ko at nasasaktan ako sa ginagawa niya. Inilapit niya ang bibig niya sa tenga ko. Napapiksi ako dahil sa sobrang lapit niya. Para na niya akong hahalikan dahil sa sobrang lapit ng mukha niya sa mukha ko. Having fun with your new boy, ha? Bulong niya pa sa akin. Tumatama ang hininga niya sa loob ng tenga ko at wala akong ibang maramdaman kundi pandidiri. Hindi ako sumagot sa kanya. Narinig kong may nagbubulungan na sa paligid namin. Nang tignan ko kung saan galing yun, napapikit ako dahil sa kahihiyan. Nang makitang mga sosyal na babaeng papunta pa lang sa CR ang nakatingin sa aming dalawa ni Al. Nagpumiglas ako sa hawak sa akin ni Al, pero mas malakas siya sa akin. Kaya baliwala rin ang ginawa kong sumubok na makawala sa malabakal niyang kamay na nakahawak ng mahigpit sa akin. Bitiwan mo ko! Mariin kong saad sa kanya pero parang wala siyang narinig. Sinubukan ko ulit kumalas sa hawak niya pero walang epekto yun. Ni hindi ko nga nagalaw ang kamay niya. Scared? Nangiinsultong bulong niya sa tenga ko. Wala akong pakialam sa mga matang nakatingin sa aming dalawa. Hindi ako sumagot at sinubukan ulit na makawala sa hawak niya. Nagpumiglas ako ng nagpumiglas hanggang sa lumuwag ang hawak niya sa braso ko dahil sa sakit. Ngumisi naman si Al sa akin nang makita niyang pamumula ng kamay ko at marka na naiwan niya dahil sa karahasan. Hinawakan niya ang baba niya gamit ang hintuturo. Pagkatapos ay aroganteng tumingin sa akin habang nakataas ang gilid ng mga labi niya. Hindi pa tayo tapos. Saad niya tsaka nilagpasan ako. Nakahinga ko ng maluwag nang tuluyan na siyang makaalis. Pero hindi pa rin nakaligtas sa pandinig ko
ang bulungan ng mga nakasaksi sa pangyayari. Julia, mabilis akong napalingon sa gilid nang tawagin ni Queen ang pangalan ko. Agad kong itinago ang braso ko sa likuran, sa takot na baka makita niya ang marka na iniwan ng malabakal na kamay ni Al sa pulsuhan ko. Dahil sa higpit ng hawak niya kanina, malamang ay makikita pa rin ang marka na naiwan. Ha? Medyo kinakabahan kong tanong sa kanya. Kumunot naman ang noo niya dahil sa reaksyon ko. Pagkatapos ay walang pasabing hinawakan niya ang isa kong kamay na walang marka. Mas idiniin ko naman ang isa kong kamay sa likuran ko para hindi niya mapansin pa at pagsimula ng panibagong gulo. Ang gusto ko lang naman ay mapayapa at masayang araw na kasama siya rito. Sinipat niya ang kabuuan ko habang hindi pa rin binibitawan ang kamay kong hawak niya. Ayos ka lang? Nag-aalala niyang tanong. Tumango naman ako at pilit nang ngumiti ng normal kahit kumakabog na sa sobrang kaba ang puso ko. Oo naman, tara na. Sinubukan kong pasiglahin ang boses ko para hindi siya mag-alala pa. Kumapit ako sa braso niya at hinila na siya palayo mula roon. Nakukuha na rin kasi niya ang atensyon ng mga babaeng nandoon. Habang naglalakad, hindi ko maiwasang tumingin sa gilid o lumingon sa likod. Knowing him, he'll definitely do that. Even if it means gaining attention from everyone around. Dahil sa kakalingon ko, muntika na akong matumba. Mabuti na lang at nahawakan ni Queen ang braso ko para alalayan. Kung hindi ay baka sumubsob ang mukha ko sa semento. Are you really okay? You look bothered. Saad niya. Tumingin muna ako sa paligid bago ulit tumingin kay Queen. Dahil sa ginawa ko, tumingin din siya sa paligid. Nagtataka siya nang makitang hindi ako makatingin sa mga mata niya. Hindi ko talaga maiwasang matakot sa maaaring gawin ni Al. I know what he's capable of. May nanakit ba sa'yo? Umiling na naman ako at hindi makahanap ng boses para sagutin ang tanong niya. Bakit takot na takot ka? Tanong niya pa. Umiling lang ako nang umiling sa kanya. Hindi ko kayang sabihin ang nangyari kanina. Munti ka na niyang mapatay si Al dati. Baka kapag nalaman niyang nilapitan ako ni Al, mapapatay na talaga niya ng tuluyan ng lalaking yun. He really looked worried about me. He breathed deeply then pulled me closer to him. He embraced me. The kind of embrace that made me felt safe. I'm always here, okay? Don't be afraid. I'm always here to protect you, no matter what. He sincerely said. It really melts my heart. It's already enough to put my heart at ease. I felt a lot of butterflies in my stomach. After a minute of hugging each other, we look at each other's eyes and smile. He caressed my face softly and lovingly looked at me. He traced my nose down to my lips. You look so fragile. That made me want to protect you with all my life, Julia. Bulong niya. Thank you. Saad ko. He kissed my forehead and embraced me for the last time before we continue walking hand in hand. Dinala ako ni Queen sa isang open restaurant. May overview at medyo malakas ang hangin, kaya naging maginhawa ang pakiramdam ko. Umupo kami malapit sa bakod ng restaurant, kung saan ang likuran nun ay mga bundok na at mga malalaking puno. Hindi masyadong masakit ang sikat ng araw sa balat ko, kaya ayos lang na doon kami umupo. Lumapit ang waiter sa amin at binigay sa amin ang menu. Halos lahat ng pagkain ay hindi pamilyar sa akin. Nahihiya akong napatingin kay Queen. Mula sa menu na hawak niya, dumako ang tingin niya sa akin at masuyong umiti. What do you want? Tanong niya. Napangiwi ako at hindi makasagot sa kanya. Natawa siya ng bahagya pagkatapos ay sinabi sa waiter ang mga order namin. Nang umalis ang waiter, tumingin ako sa magandang tanawin sa gilid lang namin. Never been here? Maya-maya pa ay tanong ni Queen sa akin. Lumingon ako sa kanya at bahagyang napapikit dahil sa sikat ng araw. Umihip ang malakas na hangin na siyang nagpasabog sa buhok ko. Itinaas ni Queen ang kamay niya at siya na mismo ang nag-ayos ng buhok ko. He smiled sweetly at me after he tucked my hair behind my ear. I whispered my thank you to him and he smiled more. It stopped me for a while and took the opportunity to look at his bright and glowing face. His eyes were glistening with happiness and it made me more happy. All I wanted right now is to always witness this side of him. The more carefree and more expressive Queen behind his suit and tie. Wala naman akong panahon sa mga ganito eh. Sagot ko. Tumangutango naman siya pagkatapos ay nilingon din ng mga tanawin. Nang humangin ulit, tinangay ng hangin ang buhok ni Queen. But it just made him more handsome. His messy hair suits him very well. Ang malambot at sobrang itim niyang buhok
ay mas lalong dumagdag sa kagwapuhan niyang taglay. Kagaya ko, medyo nakapikit din siya. Pagkatapos ay muling dumako ang tingin sa akin sa dahan-dahang paraan. He smiled and took a deep breath. Then I'll take you to places like this. Anywhere you wanna go and anytime you want to. Seryosong saad niya na nagpangiti sa akin. You're busy, sagot ko. Hindi lang naman mga ganitong bagay ang pinagkakaabalahan niya. May negosyo rin siyang nangangailangan ng atensyon at panahon niya. I can always make time for you. Sagot niya na nagpatigil ng tibok ng puso ko. Pero pagkatapos naman ng ilang segundo, biglang bumilis ang ritmo nito. I've been working my whole life, Julia. Maybe it's time to be with someone that made me so happy. I've never felt genuinely happy, not until you came. And I wanted to be always with you if possible. Dagdag pa niya. What he said left me speechless. I didn't expect him to say that things more on to be treated like this. I didn't say anything, but he just smiled and pinched my cheeks. No need to say anything, saad niya. Habang naghihintay sa order namin, paminsan-minsan ay nagnanakaw ako ng tingin kay Queen. Hindi ko alam kung napapansin ba niya ako, pero nakikita ko siyang umingisi, pagkatapos ay umiiling-iling. Pagkarating ng order namin, tahimik lang kaming kumaing dalawa. Tanging tunog lang ng mga kubyertos, ng sariwang hangin at ng mga ibon sa paligid ang naririnig ko. Wala rin naman akong planong magsalita. Nahihiya ako sa kanya.